Hello mga mare! Lumabas nga pala kami ng bahay ngayon para pumunta ng palengke. Bibili kasi kami ng ulam para sa hapunan ngayong araw. Tapos, dadaan na rin kami kila mama sa bagsakan para ihatid ang basyo ng mga lagaya ng tubig. Tapos, isang buwan na din pala mga mare bago tayo nakalabas ng bahay. Dahil nga, in-advise tayo ng doktor na mag-bed rest muna. Dahil nga open cervix na tayo, kailangan natin mag-ingat. Malapit na pala tayo sa palengke. Ito nga pala ang public market ng San Jose. Shoutout nga pala sa mga tindera at tindero ng San Jose dyan. Sipag-sipagan pa natin para naman mag-asenso tayo sa buhay. Nga pala mare, ang mama ko pala ay nagtitinda rin dito sa palengke. Ang pwesto niya nga pala ay sa bagsakan. Kaya naman, kung mapadaan kayo dito, baka pwedeng doon na rin kayo bumili kay mama. Tumitinda pala siya doon ng prutas at mga gulay, bawang sibuyas. At iba pa, maalala ko nga pala, nung ako ay college pa, lagi din akong pumupunta dito sa palengke. Dahil nagbabantay din ako ng tindahan ni mama para naman madagdagan yung baon ko. Nakakamiss lang talaga minsan kapag nasa bahay ka lang, mamimiss mo din ang mga ginagawa mo sa labas. Pero mare, syempre nga dahil sa kalagayan natin ngayon, kailangan natin magdoble ingat para sa baby. Babawi na lang tayo sa sunod kapag pwede na ulit tayong lumabas-labas. Maalala ko nga pala mare, bukas nga pala ang follow-up check-up natin ulit sa ospital. Sana naman this time maging okay na yung mga result ng ipapa-check up natin. Kasi nga, mare, sobrang dami na rin talaga nating nagastos at nakakapagod na rin talaga magbalik-balik sa ospital. Syempre, wala naman tayong choice para sundin yung mga binibili nila kasi para sa atin din naman yon. Pipila na naman tayo bukas ng maga. Anong oras na naman kaya ako matatapos pumila nito? Sana lang talaga maging smooth ang lakad natin bukas para naman hindi kami masyadong mapagod ni baby. So mare, malapit na nga pala tayo dito sa pwesto ni mama. Dito lang naman yun sa bagsakan. Ihahatid lang naman yung tubigan. Tapos kung ano yung pwede namin mauwi doon sa tinda ni mama, makikihingi na rin tayo syempre. Yun din talaga minsan ang purpose namin. Kaya pumapunta kami dito. At syempre, makikipagkwentuhan na din tayo kala mama at papa. Ilang araw din natin silang hindi nakikita kasi nga busy din nga talaga sila dito sa bagsakan. Hindi naman pwede kasing magpahinga sila kahit gusto nila minsan kasi nga madami pa tayong mga kapatid na pinag-aaral nila mama. Kaya believe din talaga ako sa magulang ko na sobrang bait. Lahat na lang ng problema ata sa mundo pinasanan nila. Pati ata mga problema ng kapitbahay minsan pinag-uusapan na rin. Siyempre, charot lang yan, mare. Iyan, ayun nga pala si Papa, mare. Siyempre, ipaparada lang muna natin yung tricycle, tapos babalik tayo doon. Nga pala, kasama ko nga pala yung isang anak ko, yung panganay ko. Makikita niyo yan siya dyan mamaya sa video. Ito nga pala yung galon na ibibigay namin doon kay mama. Ayun. Ayun nga pala yung anak ko. Tingnan nyo, ngayon lang din yan ulit nakalabas kasi nga, wala naman siyang kasama. Pero minsan, kapag walang nagbabantay sa kanya sa bahay, sinasama siya ng asawa ko dito sa bagsakan. Nga pala, mare, gusto ko lang magpasalamat sa pamilya ng asawa ko kasi sila talaga yung nagbantay sa anak ko ng mga panahong hindi talaga ako pwede magpwersa o magbantay sa kanila. Sila ang nagpalit-palit para samahan nila si Tonton. Kaya thank you po.